So today, I'm going to share to you tungkol sa favor. At ang title na i-share ko sa inyo ay How to Receive Uncommon Favor. Okay. Mahirap magtagumpay ng walang pabor. Hindi napapansin. Akala kasi ng iba, ang mundong ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng kanilang galing at kanilang sipag. Hindi nila napapansin, may kumikilos na kapangyarihan sa likod ng lahat ng tagumpay. Ano yon? It's called favor. Hindi napapansin, dalawang gasolinahan magkatabi. Bakit nung kayo nagpapagasolina sa isa at hindi doon sa isa? Wala namang masyadong difference, ano? Ang tawag doon, favor. Okay? Dalawang restaurant, magkapareho din lang naman ang lasa, hindi man nagkakalayo ang presyo, bakit nung ka napunta sa isa at hindi doon sa isa? Ang tawag doon, favor. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. So dapat daw masanapin natin ang pabor kaysa pilak at ginto. Ay totoo naman yon. People are looking for favor. Kaya nga lamang iba't ibang kanilang style, medyo mali naman ano. Katulad halimbawa ng sino dito ang napadalhan ng, na-forwardan kayo ng mga chain letter? At sabi, pag hindi daw nyo pinorward kung anong mangyayari. Pagkakatakot naman, forward nga Huwag nga kayong magpadala sa mga ganyan. Natatakot na mawala ang blessing, kaya naalala ko noon, na long time ago, may napuntahan ako na actually naghihingalo, pero namatay na. Napansin ko, bumubulong yung mga kamag-anak doon sa patay. Yung bagong patay pa lang hindi ko malaman kung naghihingalo, hindi ko malaman. Lahat nabulong. Kung may bata pa, ay di nagtanong ako, ano gawang binubulong? Yung pala'y nahingi ng pabor na pagdating doon makikisabi-sabi naman na kung anumang mga bilin. Aba, yung pala'y may mga bilin. Alam mo, nakakatawa ang mga tao sa paghahanap ng favor kung ano-ano nang ginagawa. So pag-usapan natin, saan ba galing ang favor? Naalala ko si Lacson, si Senator Lacson. Natanong siya kung siya kakandidato sa presidente o ano. May sinabi siya, sabi niya, presidency is a destiny. Destiny daw yun. Kaya, pero nasa isip ko, yes, yun ang tawag ng iba. Pero I call it favor, pabor. Saan ba galing ang favor? Saan galing ito? Lucas chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So makikita natin dito kung saan galing. You will find favor with man when you find favor with God. Ang pabor nang gagaling sa Diyos. Kaya minsan nararanasan mo, pinapaboran ka ng tao dahil pinaboran ka ng Diyos. Ang pabor nang gagaling sa Diyos. You cannot force any man to give favor to you kung hindi ka rin muna pinaboran ng Diyos. Hindi nyo napapansin, may mga tao na pag may hinihingi sa inyo na pabor, o kaya kung kanino man may hinihingi na pabor, ang sagot agad ng hinihingan, hindi. Hanggang hindi pa tapos ang explanation talagang buo na hindi. Meron namang mga taong hindi pa humihingi, gusto ng tulungan. Para bang ang gaan-gaan ng loob mo sa Kanya. Bakit? Kasi, in the first place, ang pabor ng Diyos ay nasa Kanya na. Kaya, ang tao'y kumikilos lamang ayon sa pabor ng Diyos. That's why it says sa Lucas 2:52, And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Hindi naman maaaring ikaw matalino lang Hindi naman maaaring ikaw magaling lang Kailangan mo ng pabor. Kailangan mo ng favor from above. Kaya naman, let's talk about favor. Alam niyo, mayroong common favor. Ordinaryo o pangkaraniwan. Nararanasan ng marami. Ito yung sabi ng
Mateo chapter 5 verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. Lahat na yan, yung pagpapalang yan. At nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito yung pabor na marami nakakaranas. Ito yung binigyan ng ayuda at lahatan. Walang pinipili. Binigyan ng tig-tatlong kilong bigas. Common favor yon. Pero meron naman nagbibigay na namimili. Yung mga bagay, ang daming laman, pero siyempre ilan-ilan lang. That's uncommon, ano? Pero hindi lahat, marami ang tumatanggap ng common favor. Hindi naman lahat tumatanggap ng uncommon favor. So let's talk about uncommon favor. Uncommon favor is something good you receive that others don't normally get. Ito yung pabor na tinanggap mo na hindi tinatanggap ng iba. Katulad ni Nino, alam mo, may nakatagpo ng uncommon favor sa si Mary. Basahin ko sa inyo ang Lucas chapter 1 verses 28 to 30. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. And verse 30, but the angel said unto her, "Do not be afraid, Mary, you have found favor with God." Kaya makikita natin dito, si Mary ay highly favored. Alam nyo, marami ang makakaranas nito. Meron kasing favored, pero merong highly favored. Sino may gusto noon? Okay. Kaya naman sabi ni Elizabeth, "Blessed are you among women." Sa nga naman, wala nang iba pang tumanggap noon kundi si Mary lang. Now, uncommon favor is an extraordinary blessing. Extraordinary. It is the exception to the rule. May ilan na akong tinanggap na uncommon favor. May ilan na rin, But this favor I received sticks out. Ito talaga masyadong obvious sa buhay ko. Ano yon? When I was in the US, long time ago, alam nyo noon, ang mindset ng family namin, everybody must go to US. Yun, the land of promise. Ngayon, ay ayaw ko naman sa Amerika. Gusto ko sa barangay Namunga, Rosario, Batangas. Gusto ko yung amoy, yung sa bandang mga 2:00 na maamoy ko na ang amoy ng piggery, papalit 3:00, amoy ng poultry. Yun ang hinahanap ko. Alam mo, ang sabi talaga nila, hindi place ang magdidikta ng joy mo . Yung kung saan ka i-assign ni Lord. Now, gusto kong umuwi. Siyempre, hindi naman pwedeng umuwi kasi nga, ilang beses na ako napapapunta ng aking family doon. Ilang beses na rin akong nauwi. Dito, ako'y babagong yung kasal na. Kailangan na talagang, magwo-work na. Gusto ko pa rin umuwi. Di mo pwedeng umuwi. Alam mo, mayroong kapitbahay kami. Siya ay Meksikano. At pagkatapos ay itong Meksikanong ito, hindi ko naman siya talaga friend, acquaintance lang. Magkatabi yung aming bahay. Ay kumatok sa amin, sabi, Ito, I've been dreaming that we are doing business in the Philippines. You go to the Philippines, I will follow. Aba, sabi ko, and then what? I will bring money. We will do business in the Philippines. Di katuwa ko. Alam mo ka naman, may makakauwi na di may kapital na uwi na ako. Sinabi ko sa kapatid ko, kay Ate Ani, sabi ng Ate Ani, it's too good to be true.
Sinabi ko kay Brother Bojok, naroon din si Brother Bojok noon eh. Sabi sa akin, ako ito, dito sa Amerika maraming manluluko. Kung papaniwala sa mga yan. Ay siyempre, ako naman gustong umuwi. Pag nakakita ng kaunting pag-asa, kukuhanin ko na. Ala, hindi. Uuwi daw. Madalas sabi ko umuwi. Abay, pagkadalawang linggo nga, sumunod nga. Abay, may dalang ang pera. Hindi kami nagnegosyo. Madalit sabi ako'y nakauwi. At yung pag-uwi ko ngayon, hindi na ako bumalik. Pero itong aking point, that is uncommon favor. Bakit? Una, hindi mo naman kaano-ano eh. Kapitbahay laang na, hi, hello. So, dahil sa pangyayaring yon, tuloy, nakakabuo ako ng katangian ng uncommon favor. Ano ba yung uncommon favor? Uncommon favor is when it is too good to be true. When it's too good to be true. Yung ba talagang hindi nangyayari. Kaya pagka ikinakabalita, maniwala ako eh. Maniwala ako. Parang yung it's too good. Walang ganyan. Ano pa ang uncommon favor? It does not make sense. Kaya sabi ni Brother Bout, kalokohan niya. Manluloko yan. It does not make sense. Bakit? Bakit mo ako babaitan? Bakit mo ako bibigyan ng kabutihan? Magkano-ano tayo? At miski sa akin, it does not make sense. Pero dahil nga gusto kong umuwi, ay, alam mo naman yung mga naghahanap ng pag-asa, nakakita ng konting pag-asa eh. Kahit konting pagtingin. Kaya naman, ano pa? Kasi, even other people will try to make sense out of it. Wala kasing reason para paboran ako ng ganong kalaki. Kadamin dalang pera nung umuwi. Kaya naman ako hindi naman ako negosyante. Naghanap na lamang ako ng malaking bahay sa Rosario at ginaya ko na lamang ang negosyo noon. Ano ka negosyo niya? Ano malaking bahay Ganare, hindi na negosyo ko. Yun. Bankrupt. Pero, ano pa yung uncommon favor? It is a game changer. It changes life's direction. It changes your perception. It changed mine. Nabago ang direksyon ng buhay ko. At yun ay nagsimula na ang proseso para ako'y maging pastor dito. Kaya naman, yung uncommon favor, hindi yan pangkaraniwan. Bago ako magpatuloy, sino may gusto ng uncommon favor? Okay. Alam ba ninyo na ang asawa, ang tawag ng Bible, favor? A husband or a wife is a favor from God. Ito ang sabi ng Proverbs 18 verse 22. A man who finds a wife, o pwede nating baliktad din a woman who finds a husband, finds a treasure, and he receives favor from the Lord. Yung mga naghahanap diyan, makinig kayo. Ang tawag ng Diyos sa nakakita ng asawa ay tumanggap ng pabor. So your spouse or your spouse-to-be is a favor from God. So anong kailangan para magkaasawa? Favor. Talaga may mga nakikinig talaga intently doon talagang nakikinig ng gusto, Ay, nagkakaturuan. Mamaya may sasabihin ako sa inyo kung paano tanggapin ang favor. Meron tayong kapatiran sa Batangas, ang pangalan ni si Nenet Avila. Okay, ito ang kanyang istorya. Pupunta sana siya ngayon pero hindi siya nakarating. Sabi niya, age 23 going 24 yata yon, iniwan siya ng kanyang asawa. At siya ay may 2 anak. Age 23, 24. So, binisi niya ang kanyang sarili, pumunta siya sa Hong Kong at siya ay nagtrabaho. Dahil meron siyang itataguyod na 2 anak, at pagkatapos gusto rin niyang, yung kasi, therapeutic.
Hanggang may mga dinadala, ang ginagawa ay nagpapaka-busy para ma-divert niya ang kanyang atensyon. Yun ang ginawa ni Nenet. At ang sabi niya, nung siya nasa Hong Kong, siya ay naging active sa church. Talagang naging intimate kay Lord. Trabaho, trabaho, trabaho. Biyaya ng Diyos na patapos niya ang kanyang anak. At ang sabi niya, uuwi na ako sa Pilipinas. Ang tawag nila for good. Magpo-for good na sa Pilipinas. So umuwi siya at nag-for good after 19 years. 19 to 20 years. So yan 24 years old iniwan. Sabi niya, okay lang na hindi na ako sa mga bata na lang, gano'n. Heto ngayon, nung siya nasa Pilipinas, nagkasakit siya. At siya na-confine sa Camillus. Ang sabi niya, wala daw naman nagbabantay sa kanya. Kanyang mga anak nagtatrabaho, ang kanyang ina ay nagninegosyo. Mag-isa lang siya sa ospital. Siya daw ay dumaan sa napakatinding lungkot na hindi pa niya nararanasan noon. Grabe daw lungkot. And then, nangusap si Lord sa kanya. Hindi ko alam kung siya nagbasa ng Bible o ano. Basta Jeremiah 29:11. For my plans for you is not to harm you, it's to prosper you, to give you a hope and a future. Yun daw word na hope and a future na buhay sa kanya. At nagkaroon siya ng joy na hindi niya maranasan. Ang saya-saya niya after sobrang lungkot ay pinasaya siya ni Lord doon sa word na hope and a future. Okay, ito nangyari. Nag-reunion yung mga magkakaklase ng grade 5 at grade 6. Kaya yung mga reunion niyan Aba, ay nakita yung kanyang kaklase noong grade 6, binata pa. Siman at nabisi sa pagpapaaral ng mga kapatid. Ay di nagkatinginan. Heto na. Sabi niya sa akin, hindi daw naman niya pinapansin. Wala na daw sa kanyang isip ganyan. Heto na, di nag-usap. Maya-maya daw bumalik na ulit sa barko. Heto na, tumawag na daw sa kanya. Sabi, Nenet, diligawan kita ha. Kung ano yung sinasabi mo, madalit sabi, nag-usap na nag-usap. Ay di umuwi uli. Ay di naging mag-boyfriend, mag-girlfriend. Aba, ay eto ngayon. Ay di magpapakasal na. Ay di siya dahil nagpaalam sa kanyang ina. Ay akala mo daw siya teenager Anong age na niya? 40 something na. Kasi after 20 years kung 20, 40, 44 na siya. 44. Uy, nagkakatingin na yung mga doon. Uy, alaga, pwede. Okay. Tapos sabi daw niya sa kanyang ina, Inay, ako may boyfriend. Ay ako hinayayakag magpakasal. Ay ano sabi sa iyo? Ay sabi, wag ko daw naman siyang pag-iintay ng matagal at kami matatanda na. Ay alam mo naman yung mga ina, sabi, ay siya, mas kilala mo naman kay sa akin, bahala ka na. Tapos nagpaalam daw siya sa kanyang dalawang anak. Dahil gusto daw niya mayroong blessing. Sabi daw ng kanyang anak, naku inay, ang tagal mo nang naghirap para sa amin, nagsakripisyo. It's about time na ikaw ay di meron daw siyang blessing. Heto daw, pinadalhan na daw siya ng pera ni Andrew. Andrew ang pangalan ayusin mo na yung annulment. Dahil nga yung kasal Aba, wala pa daw 1 year annulled Yan pala daw annulment mabilis pagka may pera. Annulled daw. Ayan, yung dalawa ngayon ay mag-asawa at mayroong negosyong restaurant sa Alangilan. Si Andrew at saka si Nenet. Bakit? Dahil ang asawa ay pabor ng Diyos. Kaya saan mo hahanapin ang asawa? Sino may sabing sa club? Kaya hindi makakita kung saan napunta Saan hahanapin ang asawa? Sino may sabing reunion? Ano ba kayo? Kay Lord yan. Kay Lord yan hinahanap. Okay, mamaya sasabihin ko pa sa inyo kung paano matanggap yung mga pabor na yan.
Excited ba kayo? Parang mas excited kayong magkaasawa kaysa yumaman. Okay. Tuloy natin. Uncommon favor is uncommon. But it happens. Alam na naman nyo yung istorya, pero just in case hindi pa, isa ring uncommon favor that sticks out ay yung si Jolimer eh. Yan si Jolimer. O makikita yun, Jolimer. Makikita yun. Yan. O wag na ninyong tingnat, baka mapasarap yan ng pagtayo. Si Jolimer. Yan po si Jolimer. Ayan eh, yan ang matigas na driver ng Rosario. Eh, sabihin mo lamang kung saan ka pupunta, tumulog ka na, at pagkagising mo, wala ka pa doon. Di mahusay yan. Ayan, laging nagdadrive sa akin. Hindi nagkukwento ng buhay. Talaga daw, meron naman niyang van ni pasira-sira na eh. May rumenta nga, isa kalagitna ay bumaba. Masakit na daw ang puwet dahil yung silya ang mga spring nag-aano na. Ayan ang sabi niya sa akin, pag siya yung nagdadrive, siya din nananalangin. Pag naghihintay sa akin, ganyan. Ay palibasa, lagi kami magkasama, nagkukwentuhan kami tungkol sa Panginoon, sa pananampalataya. Yung na-born again na eh. Dahil sa kapapakinig ng preaching. Doon habang kami sakay sa sasakyan, sabi ko, Jolimer, sige, tanggapin mo ang Panginoon. Sumunod ka sa panalangin, ha? Ayun, habang nagdadrive. Sabi ko, huwag kang pipikit at nagdadrive ka. Sumunod ka lang. Okay, to make the long story short, ang sabi niya yung kanya daw bananao na hirap daw siyang bayadan. Yung hirap na hirap daw siya. Ay talaga daw 3 beses ang airport sa isang araw. Ay, yun daw sunod niyang susunduin nalilate na sa aeroplano kukuhanin daw niya lahat dahil noong monthly. Alam niyo nangyari? Merong isang tao hindi naman niya kaano-ano, ni hindi close friend, acquaintance. Ang sabi sa kanya, Jolie, pumunta ka sa Toyota at bumili ka ng van. Naku, wala na akong pambili. Wala na ako. Hindi, basta bumili ka. Kasamahan kita. Okay, ito. Nandoon na Ay, then tinitingnan yung mga mumurahin. Hindi, bili mo yung pinakamahal. How? Ayan, hindi ko itong mababayadan. Ako ang bahala. Ako ang magbabayad. At ako'y bayadan mo na lamang kung magkano gusto mo. Madalit sabi, to make the long story short, ay hindi kayang kinuha niya yung Grandia. Ang sabi sa kanya, ang kunin mo yung pinakamahal, arin na lang akong gitna. Biro mo nung yan naroon, ay tumawag sa akin, hindi magkaintindihan. Pastor, napakasaya ko. Pastor, napakasaya ko. Sabi ko, ano ka nangyari sa iyo? Ano ka nangyari sa iyo? Dahil hindi naman natawag ng gayon Hindi mo malaman kung ano sinasabi. Merong bumili para sa kanya ng Grandia, pang business daw niya, pero wag daw isipin ng pambayad. Alam ba ninyo? Yung nagbabayad ng misay para kaunti lang naman nahihiya lamang. Ayaw pang tanggapin. Ilang buwan na ayaw tanggapin ng bayad At napunta sa kanila, ang sabi, Jolie, paggawa mo ang bahay na ito. Hindi man kamag-anak hindi man kaibigan Pag kami nagkukwentuhan na yan, simula Rosario hanggang Maynila, yun pa rin ang kinukwento niya Yung uncommon favor, sobrang pabor na binigay sa kanya, ay kaya pag nagdadrive yan ang kauna-unahan nagkagrandiya sa Rosario. Ay pag yan nagdadrive, ay talaga namang tinginan yung kapwa driver. Sabi, pagkakayaman niya si Joe, ano kang, ay di pang nagtatanong diyan Sabi ka, paano mo nabili ito? Sabi niya kayo'y umatin sa JA1. Umatin kayo sa JA1. That is uncommon favor. It is uncommon, yes, but it happens. Sinong gustong makaranas ng uncommon favor? Lord, yung nag-amen ng malakas, unahin mo Okay. Uncommon favor. Ito naman ang sa nagbigay ng pabor. Ito naman ang kanyang nararamdaman. There is a strong urge for him or her
to do something extraordinarily good to someone. Merong strong urge sa kanya, hindi niya mapigilan ang sarili niya. Na kahit siyang nagtataka kung bakit ganon. Pero itong pakiramdam niya, kapag nagawa niya, may kakaiba siyang joy. Na para bagang mas masaya pa siya kaysa tumanggap. Yan ang nararanasan noong hinipo ng Diyos para magbigay ng uncommon favor. Si Gilberto pala, yung Meksikano, the last time I went there, ay nagkita kami. Nako, nung nakita ko, iyak na eh. Iyak po sa akin, pagkakalaki naman. Ay, nung naiyak po sa akin, hindi ako makahinga. Tuwang-tuwa siya. Hanggang ngayon, masaya pa rin siya. Ganon ang nararamdaman naman ng ginamit ng Diyos na magbigay ng uncommon favor. Okay? So ready na kayong malaman kung paano tumanggap ng uncommon favor? Ready na kayong malaman kung paano magkaasawa? Yun. Yung nag-amen doon. Okay, narinig ka. Number 1, position yourself to receive favor. Position yourself to receive favor. Narinig ninyo yung sinabing may tinitingnan at may tinititigan. Alam niyo yan, ano? Talagang may tinitingnan at may tinititigan. Ibig sabihin, yung tinititigan, iba ang pakitungo. Parang favorite. Di ba? Sino ang mga estudyante dito ang nakaranas sa favorite ng teacher? Ay di kayo mas mataas ang grade. Psalms 34 verse 15. At ang mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig. Yun. Gusto mo maging paborito, gusto mong matitigan. Yan. Ang mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig. At sa kanilang daing, bukas ang kanyang pandinig. Kung gusto mo maging favorite, position yourself to receive it. Holiness does not earn His favor. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Yesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, you are already favored because you are a child of God. But holiness positions you to receive His favor. Yung iyong pamumuhay ng matuwid ang naglalagay sa iyo upang tumanggap ng pabor. Ay pabor ka nga, isa naman ang tayo mo. So, righteous living. Kailangan, wag inggit. Ano man kinaiinggitan, hindi makukuha. Pag naiinggit ka sa pagpapala ng iba, hindi ka sasaya sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi mo makita ang pagpapala sa iyo. Nakatingin ka sa pagpapala ng iba, tapos inggit na inggit. Ano? So, anong gagawin mo? Celebrate the victory of others. Ikaw ang maging cheerleader. Kapag ka may pinapagpala, yay! Ang galing ni Lord sa buhay mo. Wow, saya ko. Pasalamatan mo si Lord at sabi mo, Lord, pagpalain mo pa siya ng marami. Alam mo, kapag ka ang dating sa iyo, ito'y kaya bang yabang nito, nakabililaan ng sasakyan, kala mo, siya ka, inggit ka. Halimbawa, may dumaan, ay ang buhok, tuwid na tuwid, may kulay. Kala mo kung sino ka suplada, ba hindi naman inaano? Siya, inggit ka, magpakulay ka rin ng buhok. Alam mo, ang gagawin mo pag may nakita ka, Lord, nakaka-bless naman siya, i-bless mo pa siya. Yun ang panglaban sa inggit, ha? Kailangan wag tisod. Wag inggit, wag tisod. Ano ba yung tisod? Yung bang offended? Bakit? Once ikaw ay offended, for sure, hindi mo makokontrol ang iyong dila. Iimik at iimik yan. Bakit? May dalahin sa puso The mouth will always speak what the heart is full of. Pastor, napipigilan kong sabihin yung aking nararamdaman. Napipigilan ko. Ay, nako. Buntong hininga pa lamang, ay nalabas na. Nung pag nakita mo yung nakatisuran, yan na naman. Parang dragon na yan. Walang sinabi yon, pero may sound na rin. May dating na yon. Alam mo kung ano ang ginagawa mo? Umaalis ka sa posisyon of favor from God. Favored ka pero di mo matanggap kasi sala tayo mo. Huwag bitter. Alam niyo yung bitter? Ang palya.
One of the biblical characters na obvious ang uncommon favor ay si Joseph. Of course, kilala niyo si Joseph, pero kung hindi kayo familiar, kukwento ko sa inyo ng napakadali, no? Napakaraming pagdurusang dinaanan si Joseph. Siya kasi ang paboritong anak ng kanyang ama. At pagkatapos, nainggit ang kanyang mga kapatid, pinagtangkaan siyang patayin. Pero yung kanyang mga kapatid ay naawa, ibinenta na lang. Hindi ko siyante ang mga kapatid. Kaya nadala si Joseph sa Egypt. Binili siya ni Potiphar. Dahil ang pabor ng Diyos ay na kay Joseph, kahit pangit ang nangyayari sa buhay niya, pilit lumalabas ang pabor ng Diyos. Just make sure na ikay nasa tamang tayo. Ano yon? Righteous living. Kaya naman, ginawa si Joseph na number 1 na katiwala doon sa pamamahay ni Potiphar. Siya na ang pinagkakatiwalaan ng lahat. Something happened, siya inakusahan ng wrong accusation, nakulong si Joseph. Talagang ang papangit na nangyayari kay Joseph. Pero pagdating sa kulungan, siya pa rin ang naging head ng kulungan. Siya ang naging bastonero. Basta siya nang pinagkakatiwalaan doon, ang favor pilit lumalabas. At heto, in just a matter of ilan lang years from prison, pumunta na siya sa palasyo, siya ay naging pangalawang pinakamakapangyarihan sa Egypt. Ang ganda ng istorya ni Joseph, Pero hindi natin nalaman kung bakit siya tumatanggap ng ganung pabor. Malalaman ninyo sa pahuli ng istorya. Alam mo ba noong nagkaroon ng tagutom at ang mga tao ay sa Egypt pumupunta para bumili ng pagkain kasi nga si Joseph ang nakapag-interpret ng dream at dahil doon ay nakapag-ipon sila ng pagkain sa Egypt, kaya dumaan ang tagtuyot, hindi sila nagutom at ang mga tao sa palibot nagpuntahan sa Egypt. Yumaman ng Egypt, nandoon ang pagkain, gawa ni Joseph. Dumating yung kanyang mga kapatid. Nakita ni Joseph, nako, iyak na si Joseph. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Yung mga kapatid na naging dahilan ng kanyang pagdurusa. At alam mo, nung siya nagpakilala, natakot ang mga kapatid. Pero sabi ni Joseph, no, nangyari yon. You meant it for harm, but God meant it for good. Nangyari yon kasi may magandang plano ang Diyos. Si Joseph, walang bitterness sa kanyang mga kapatid. Papatayin siya, ha? At nag-decide na lang silang, wag nang patayin. Negosyohin na lang natin. Ganong katindi, pero si Joseph walang bitterness. You may be hurt. Somebody may hurt you, Pero kapag ikaw ay namuhay sa tisod, sa bitterness, unforgiveness, wala ka sa tayo na kung saan ang pabor ay umaagos. So position yourself in the place of favor. Favored ka, sala lang ang tayo mo. So position yourself. Huwag ma-pride. Because God gives grace to the humble and He opposes the proud. Kaya makikita mo na talagang there is an intentional na oppose ng Diyos sa mapagmataas. Kaya again, kung meron diyan ikaw napapansin na pride, alsin mo yan para kay mapatayo sa posisyon ng favor. Amen ba? So yan ang una. Kaya naman sabi ng Jeremiah 5:24 and 25, hindi nila sinabi sa kanilang mga puso, sa Panginoon nating Diyos ay matakot kayo, na nagbibigay ng ulan sa kapanahunan. Hindi daw yun ang sinasabi nila. Kaya anong nangyari? Jeremiah 5:25, ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito. Ng mga alin? Ng mga ulan sa kapanahunan, ng mga pagpapala. Ang inyong kasamaan ang nagpalayo ng mga ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Napakaliwanag na. Kapag ang kasamaan at ang mga kasalanan ang nagpipigil ng kabutihan para sa inyo. Pag kayo may naririnig,
Ay magaling pa yun kasama-samang tao siya pang pinagpapala Alam ninyo ang pagpapala. Ang pagpapala sa mga taong hindi masagana ang kaluluwa, hindi talaga pagpapala yun. Ano lang ang kayang gawin ng blessing? Pabibilisin ka sa daan na kung saan ay nandoon ka. Kung ikay masamang tao, pag pinagpala ka, ay di gagaling ang iyong pagiging masama. Siguro dati nagtotong-its ka, di magkakasino ka na. Meron ka ng pera pabibilisin ka lang. Kung ikay mabuting tao, pinagpala ka, bibilis din ang iyong paggawa ng mabuti. Dati nagbibigay ka lamang sa kapitbahay mo ng ayuda, ngayon ang binibigyan mo na, barabarangay na. Yun lang yun. Kaya ang pagpapala lamang, dapat ay kasabay iyan ng masaganang kaluluwa. Okay? Kaya kung meron kayong kinaiinggitan, bakit yun? Pag binebless, kasasama naman tao. Una, wag kayong uhusga. Pangalawa, are you sure blessing yan? Actually, kapag ikay walang relasyon sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos, wala kayong relasyon, ano man blessing mo, walang kakwenta-kwenta. Ay, anong blessing yung pagdating ng araw, hindi ka rin pupunta sa langit? Anong klaseng blessing yun? Kaya naman, mahalaga muna ay relasyon sa Diyos. Now, punta tayo sa number 2. Number 2, think favor. Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Mas matindi sa Tagalog ito Kung anong iniisip niya sa loob niya, ay ganun siya. Your inside shapes your outside. Ang kinikilos mo ay resulta ng iniisip mo. Pag maganda ang pag-iisip mo sa iba, kikilos ka ng maganda sa kanya. Kaya yung may nagsasabi, wag kang pumunta sa lugar na yon. Ang mga tao doon ay masasamang tao. That's not true. Kasi ganun ang isip mo sa kanila. Maraming mga lugar na ganyan, pag ikay nakisama, makikita mo, kahuhusay ng mga tao. Depende kasi kung anong isip mo sa kanila, nagiging ganun ang kilos mo. Now, kung gusto mong tumanggap ng pabor, ang unang babaguhin ay the way we think. May mga taong sanay na sanay na mag-isip ng mga negative. Yung bang sa isang pangyayari, naisip agad niya ay hindi lamang yung masamang pwedeng mangyari, kundi the worst case scenario. Ang galing niyang mag-isip, naiisip agad niya yung pinakamalmang mangyayari. Bakit? Sanay na Remember, yung mga nauna kong turo sa inyo, 90% ng wino-worry mo ay hindi nangyayari. At kung mangyari ang 10%, it is not as bad as you thought it would be. You are what you think. Ikaw ay kung anong iniisip mo. May mga tao na because of their past or because of their upbringing, ay nakondisyon ang kanilang mind to expect negative things. May mga taong yung merong persecution complex, alam niyo yan? Persecution complex. Ito yung mga tao nag-e-expect na siya ay aapihin. Yung kaya siya naglalagay lagi ng wall, ng pader, meron siyang defense mechanism. Ang thinking lagi niya may aapi sa kanya. Kaya iyan, napaka-defensive. Akala mo'y lagi duda sa mga kilos at intensyon ng iba. At kapag yan ay Christian, minsan, he or she mistakenly identifies it as a gift of discernment. Sasabihin niya, hindi, ito'y bigay ng Diyos sa akin. Ano yon? Nadi-discern ko, nalalaman ko ang mga motivation at intention ng mga tao. Nako ate, hindi yan discernment. Anong tawag diyan? Suspicion. Ikaw masyadong maduda. Merong mga tao na nag-e-expect lagi ng disappointment. It could be ilang beses nang nag-expect pero hindi natuloy. Lagi na lang, muntik na haging. Kung sana, konti na lang Alam mo, itong mga ganitong tao, nasanay sa disappointment. At saka, masakit ma-disappoint Kaya ayaw nang mag-expect. Kahit alam niya na may darating siyang blessing, hindi siya pinipigilan niya ma-excite. Bakit?
Ayaw niyang ma-disappoint. Ang problema ito, ang malaki na parte ng ating joy ay nasa anticipation. Oo. Maraming yung joy na may dadating na pagpapala, ang sarap na nun eh. And then, pinigilan niya yung joy na yon dahil takot siya na ma-disappoint. That is negative thinking and you are what you think. Kaya yan hindi makapagkwento eh. Bakit? Saka na pag nangyari na. Bakit? Saka ko na ikukwento sa iyo. Bakit nga? Baka hindi matuloy. Ay siya ka. Alam mo sabi ng Book of Numbers, chapter 14, verse 28, say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Habang ako'y nabubuhay, kung anong naririnig kong pinag-uusapan nyo, yun ang gagawin ko. Ay kung hindi mo iniimik, hindi ko na muna sasabihin at baka hindi mangyari. Ay anong gagawin ng Diyos? Parang ang dating tuloy, ayaw mo. Di ba pag gusto mo, pinag-uusapan, pag meron kang gusto, sinasabi mo, ako ngayon nagtataka doon sa mga na-order sa restaurant eh. Ano ang gusto nyo? Sabi sa waiter, bahala ka na, ano kang masarap? Abay, waiter ang pinag-decide eh. May gumawa noon, ako na may napaano eh. Sabi nung waiter, hindi ho namin alam hindi ho namin natitikman ng pagkain dito. Oh. Anyway, alam mo, parang ang dating tuloy, ayaw mo. Kasi ayaw mo sabihin eh. At alam mo, ang sabi ng Psalms 109 verse 17, iniibig niya ang manumpa, kaya't dumating sa kanya. At hindi siya nalulugod sa pagpapala, kaya't malayo sa kanya. Woo! Pag hindi ka nalulugod sa pagpapala, malayo sa iyo. So ano ibig ko sabihin? Dumarating sa iyo ang ginugusto mo, lumalayo ang inaayawan mo. Kaya kung meron kang gusto, sabihin mo. Wag yung, saka na ho, pagka dumating na. Di. Ano pa? Hindi pwede yung yung may self-pity. Baka, ano ba pinag-uusapan natin dito? We're thinking favor eh. Inaalis ko yung mga iniisip mo na kontra sa favor. May mga taong yung may mga self-pity. Alisin mo nga yung thinking na ikaw ay kawawa. Kawawa naman ako eh. Wawa. Bakit? Dahil ang mga favored ay hindi kawawa. Ay tunay na nung ako'y tumanggap ng uncommon favor, ay tunay na napakalayo sa kawawa. No, I am victorious, I am happy, I am cheerful, I am joyful, I am excited. At ang mga favored hindi kawawa. So alisin mo yung thinking na yan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi napakabilis makatch ng mga negative vibes. Napakadaling makakatch. Yung iyong mga negative ng mga attitude, yan somehow na-absorb ng iyong kausap eh. Kaya pag hindi mo gusto ang sarili mo, hindi ka rin gusto ng iba. Yeah. Kaya think favor. So, I understand na maaaring nagkaganon ng way of thinking kasi somehow naapektuhan ka ng past mo, no? At ang pinakamatinding makaapekto, hindi ko sasabihin lahat pero may sasabihin akong isa. Ano yon? Yung mga sinabi sa'yo, yung mga pangalang itinawag sa'yo. So wag mo tatanggapin yung mga names or pangit na words na sinabi sa'yo. Maaaring noon, nung bata ka pa, na maaaring nag-contribute sa iyong poor self-image. Yung mga negative nicknames, kung bakit baga naman bibigyan ka ng ibang pangalan, pipiliin nila yung pinakapangit. Si Bugoy, kung ano-ano. So, kung yung pangalang yan ay binigay sa iyo, negate it. Don't accept it. Just to prove to you na ang mga names given to us affects us. Tanda ko nung ako'y bata, ako'y nakakabubo. Tinawagan nila akong ng mga kapatid ko, aring si Bubo. Ay kasi nabububo ko yung mga tubig, ano. Ay nung tinawagan ako ng bubo, kahit kutsara, nabububo na eh.
Nagaganap nga. Pero, for some reason, ay nawala naman yun, ano? There is something about names. Alam mo bang binago ng Diyos ang pangalan para lamang mabigyan ka ng bagong pananaw at saka kapag ka meron gusto ang Diyos na bagong role na gawin sa'yo? Kaya si Abraham naging Abraham. Si Sarai naging Sarah. Abraham, anong meaning nito? Exalted father. Abraham, anong meaning nito? Father of many nations. Sarai, anong meaning nito? Princess. Sarah, anong ibig sabihin nito? My princess. Kaunting palit lamang ng meaning, ang laki na ng nabago sa kanilang buhay. Uso sa Bible yan. Pinapalitan ng pangalan. Si Jacob, the supplanter, kinukuha yung hindi kanya, ginawang Israel. Dahil siya nakipag-wrestle with God and man. Yan ang meaning. Ilan pa ang mga pinalitan ng pangalan dyan? Kaya kahit ngayon, uso nagpapalit ng pangalan. Ako, ang pangalan ko ito, ngayon Luke Conde. Okay. There is something about names. Kaya naman, tingnan ninyo yung inyong names may meaning yan. Kung walang meaning, tingnan nyo yung root word, yung pinanggalingan. Abay, nalaman ko yung ngalan ko nga Fortunato. Ang ibig sabihin pala na fortunate. Favored, mapalad. Ay di hindi ako bubo. Hindi ako si bubo. Ako si mapalad. Ako si fortunate. Tingnan nyo yung mga pangalan, meron niyang root word. Tingnan nyo yung meaning. Now, pag nakita ninyo, ay tinignan ko, kapangit ng meaning, i-redeem mo. Nire-redeem ko ang pangalang ito. Ito'y dinedeklarahon kong pinagpalang pangalan. Amen? Gawin ninyo yan. If we want to change our outside, we must change our inside. Kaya naman, wag mong tatanggapin ang mga names na ibinigay sa iyo noon, ha? May mga tao na nung bata ay sinabihang malas, may balat sa mainit ang katawan, palugso, dahilan ng dusa ng magulang, kahirapan ng pamilya. Pag yan ang mga binanggit sa inyong mga pangalan noon at naririnig mo pa rin, umaalingaw ngayon yung mga sound na, yung mga words na yan, huwag mong tanggapin. Hindi ko tinatanggap yan. I renounce those names. Yan ang aking tinatalikuran. Kahit pa ikaw ang tumawag sa iyong sarili, ikaw ang nagbigay ng pangalang yan sa sarili mo. Renounce it. And redeem it. Minsan kasi sa kagustuhan magpatawa, ay kung ano-anong sinasabing mga self-deprecating jokes na negative about himself or herself. Wag. Because yan nakaka-apekto. Be favor conscious. Look out lagi sa mga pabor ni Lord sa buhay mo. Pag nakakita ka ng magandang parking space, pasalamatan mo si Lord. Kasimple naman, no? Hindi, may ginagawa ka doon. Kapag nire-recognize mo ang bawat pabor ng Diyos, ikaw ay nagiging favor conscious. Pasalamatan mo. Ano mangyari kung ako'y favor conscious? Mababago ang iyong isip. Because you will see what you focus on, dahil ang nakikita mo ang iyong hinahanap, mapapansin mo, marami ka palang pabor na tinatanggap sa Diyos. Dahil yun ang hinahanap mo Lord, salamat po sa parking. Salamat po at tamang-tama, mas maaga kaming nakarating dito. Hindi mahaba ang pila. Thank you, Lord. Yung ganung mga pabor, i-recognize mo. Pasalamatan mo si Lord. Then you will realize that you are favored at sasabihin mo, sinabi ng Psalmist sa chapter 40 verse 5, Many, Lord my God, are the wonders you have done. The things you planned for us, none can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Dadating ang time, ang dami-dami mo ng pagpapalang nakikita, na nung una hindi mo napapansin. At mababago na ngayon ang iyong outlook sa buhay. Malalaman mo, ako nga pala'y favored. Kung noon, hindi mo masabi ang mga nakikita mong magagandang mangyayari sa takot na maudlot, at ma-disappoint ka, this time, nag-i-expect ka na lagi ng favor. This time, nag-i-expect ka na laging may magandang mangyayari. Hindi, walang traffic yan pag dumaan tayo. Bakit? Ay, hindi, basta. Sanay na ako sa favor Kasi nakapokus ka doon. Kami mag-asawa, ang bukang bibig namin, Papa, may malaking blessing. Yes, may malaking blessing. Yung kasi ang mindset, kayo laging sinasabi, sabihin mo, may malaking blessing ako. Yan, dadating ang time kasi ikaw ay favor conscious.
Alam mo, pag nalaman mo kung gaano ka ka-importante sa Diyos, hindi na mahirap mag-isip na ikaw ay favored. I'll go number 3. Dito na. Ito ang iyong gagawin para ikaw ay tumanggap ng uncommon favor. Are you ready? Give favor. Galatians 6:7. Ano mang hiyasik ng tao, isa rin niyang aanihin. Everybody wants to receive favor from God, but not many are willing to give favor to others. Gusto lang tumanggap. Gusto ko rin yung nangyari kay Brother Jolimer. Gusto ko rin yung nangyari kay Pastor Ito. Gusto ko rin yung nangyari kay Nenet. Teka. Ang iyong gawin, ikaw ang maging favor giver. Kung gusto mong tumanggap ng uncommon favor, ikaw munang magbigay nito. Ang nagbibigay ng uncommon favor, yan ay pagpapakita ng kabutihang lampas sa dapat mong ikilos. Yung gang matapos mangutang sa'yo, tapos hindi nagbabayad, ang ginawa mo, dinalhan mo pa ng 1 kilong lansones galing Davao. O ito nga pala, ano to? Wala lang. Sabi naman nung nangutang, naniningil kaya siya? Hindi, gusto lang kitang gawa ng kabutihan. Walang ibang hangarin kundi mapabuti ang binibigyan ng pabor. Yung bang ginawan mo siya ng mabuti na hindi mo naman iniisip na ibalik sa'yo o sana maging friend kami. Hindi. I just want to do goodness to you. Hindi ginagawa in return for something good done to you, but in case it is, yung favor na binibigay mo is a lot more than what is necessary. At ang ramdam ng binigyan, na siya talagang pinaboran lang kasi hindi pangkaraniwan at hindi karapat-dapat siyang bigyan. Iyon ang nagbibigay ng uncommon favor. At meron akong sasabihin sa inyo sa Bible na nagbigay ng uncommon favor. Mababasa ninyo ito sa Lucas chapter 7 verses 3, 4, and 5. Basahin ko sa inyo. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Okay, yung centurion, siya'y Roman soldier, Roman citizen, siyang pinuno ng 100 sundalo. Kaya centurion, At nalaman niyang nandun si Jesus, lumapit siya sa mga matatanda ng mga Hudyo at sabi, tulong-tulungin naman ako, makikisabi kay Jesus na pagalingin na rin aking servant. Heto na, Lucas 7, 4 and 5. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you do this, because he loves our nation and has built our synagogue." This is uncommon favor. Ang sabi ng mga elders ng mga Hudyo, Jesus, pagbigyan mo naman ng hinihiling nito. Bakit? Kasi mahal niya ang ating bansa at siya nagpagawa ng mga sinagoga. Bakit ito uncommon favor? Yung Roman centurion ang unang nagbigay ng uncommon favor. Bakit uncommon favor? Kasi hindi siya Hudyo, siya'y Roman citizen. Bakit mahal niya ang Israel? Dapat ang mahal niya, Roma. Di ba? This is uncommon. Hindi siya Hudyo. Bakit siya nagpapagawa ng sinagoga? This man is giving uncommon favor sa mga Hudyo. Kaya naman ano nangyari? Tumanggap din siya ng uncommon favor. Alam mo ba na nung pinagaling ni Jesus, hindi na nga nagpunta si Jesus, sinabi na lamang, siya magaling na ang iyong alipin. Ay gumaling nga eh. Kaya kung gusto mong tumanggap ng uncommon favor, magbigay ka ng uncommon favor. Yung hindi niya inaasahan. You know kung ano yung the greatest favor, I believe the greatest favor you can give anyone. Sinong gusto makaalam? The greatest favor, uncommon favor you can give anyone is forgiveness. Bakit? Because he or she does not deserve it. Forgiveness is not what the offender deserves. They deserve your anger. They deserve to be hurt more than you were hurt. Yan kasi ang mga nagante, gustong saktan ng lampas sa sakit na kanyang naramdaman. They deserve not your goodwill. They deserve not your love. And what makes forgiveness one of the greatest favor you can give to someone?
It is because only you can give it. Ikaw lang ang pwedeng magbigay noon. Kung halimbawa, siya may ginawang kasalanan sa'yo, hindi ko siya pwedeng patawarin alang-alang sa'yo. Walang dating yun sa kanya. Kahit, sige ha, tayo, pagsamasamahin natin, pinapatawad ka na namin, walang dating sa kanya. Bakit? Kasi ang kailangan magbigay noon, yung nasaktan. At kung ikaw sinasaktan, at ikay nagpatawad, nagbigay ka ng uncommon favor. Bakit? Bihibihira yan. Ang mundo ay siya, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kaya lahat bungi. Ay laging gusto'y gantihan ng gantihan eh. No, iba ang Christian. At kapag binigay mong uncommon favor, anong tatanggapin mo? Ito ang tatanggapin mo. Matthew 6:14. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. As simple as this. As simple as this ha. Huwag niyong pahihirapin ang Bible ha. Ikaw ang makakaalam kung ikay tunay na nagpatawad. At kung hindi ka pa nagpapatawad, kapatid, wala ka sa tayo ng pabor. At ang masakit nito, kahit ang Diyos, hindi ka pinapatawad. Kaya napakahirap magdala ng ganyang damdamin. No. Alamin mo kung anong nawawala sa'yo. And don't expect na mga panalangin mo'y maririnig. Kaya yung mga mag-asawa ay sinabihan magkasundo muna bago manalangin. Dahil hindi naririnig ng Diyos ang panalangin ng mag-asawang hindi nagpapatawaran. Okay? Ano pa? Ano pa yung uncommon favor na matatanggap mo? Remember yung turo ko sa inyo last Sunday na mayroong medical explanation? Ikaw na walang bitterness, walang unforgiveness, kahit mapahawak sa virus, hindi maapektuhan kasi ang iyong immune system ay buong buo. Pero kapag ka mayroong bitterness, unforgiveness, hindi ko na sasabihin. Kaya naman, balik tayo sa gustong mag-asawa. Akala nyo, nalimutan ko na ha? Makinig, pati yung nasa live stream. Bigyan mo ng pabor ang ibang tao na gustong mag-asawa. Paano? Play the role of a matchmaker. Play the role na bridge. Magpakilala ka. Pakilala mo yung, papakilala ka sa kamag-anak ko. Meron ditong ayan, ay bahala na kayo. Basta magkakilala kayo. Pastor, ang gusto ko naman ay ako. Bakit sila? Ganoon nga. Give favor. Kasi lagi natin gusto tumanggap ng uncommon favor Hindi natin iniisip, tayo muna ang magbigay ng uncommon favor. Ipakilala mo sa iba. Ano pa? Pray fervently for others. Lord, pinagpe-pray ko sa iyo si sister para magkaasawa. Ipag-pray mo yung iba. Pastor, ako nga ang gusto magkasawa, bakit sila ipagpe-pray ko? Baka tuloy yung mangliligaw sa akin, sa kanya manligaw. Hindi. Saan ang gagaling ang pabor? So, hindi nang gagaling kung kanino, Sinasabi sa iyo ni Lord kung paano tumanggap from Him. What you sow, you reap. Si Ruth, ito'y mababasa ninyo, hindi ko na rin papakabayan, Si Ruth ay manugang ni Naomi. Namatay ang asawa ni Ruth, ang mga anak na lalaki ni Naomi. Sabi ni Ruth, uwi na kayo sa inyong tahanan, hindi ko na kayo maisama, ako'y babalik na sa aking mga mamamayan, doon sa mga kasamahan ko. Bumalik na kayo sa inyo. Sabi ni Ruth, nako, biyanan, hindi kita iiwan. Ika'y matanda na, ako'y bata pa. Kung nasaan ka, doon na rin ako, tutulungan kita. Magsasama na tayo. Kahit walang at ika'y tutulungan ko. Kung sinong mga mamamayan mo, yun ang aking tatanggaping mamamayan. Kung sino ang Diyos mo, yun na rin magiging Diyos ko. Aba, binigyan ng pabor ng manugang ang kanyang biyanan na mga balo na pareho. Ay di nung umuwi, anong nangyari? Abay, di kay nakilala ni Ruth si Boaz. No, nakilala ni Boaz si Ruth. Sino si Boaz? Ayun yung pinakamayaman. Kina Ruth. Nagustuhan si Ruth. Ano ibig ko sabihin? Unang nagbigay ng pabor si Ruth
bago tumanggap ng pabor si Ruth. Yan ang susi. Did you get it? In closing, speak favor. Life and death are in the power of your tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Thinking right is one thing, saying it is another. Speak words of favor until your spirit is revived. Change the way you think by changing the words you use. Paltan mo ngayong pag-iisip sa pagpapalit ng mga terms na ginagamit mo. Sample, ang itawag mo sa disappointments ay stepping stones. Ang itawag mo sa failure ay part of preparation. Ang itawag mo sa mga difficulties ng buhay, mga pagsubok ng buhay, ay pampatibay ng tuhod. Ang itawag mo sa problema ay opportunity para ikay dalhin ng Diyos kung saan ka dapat mapapunta. Babaguhin mo ang mga terms mo. So kung meron disappointment, ala hindi, stepping stones lang yan. Yan aapakan ko lamang para matanggap ko yung mas maganda. Merong failure. Hindi, inihahanda lang ako ng Diyos. Yan yan. Merong difficulty. Hirap naman ito. Hindi, pinatitibay lang ni Lord ang tuhod ko. May problema. Ay, oportunidad to. Para magawa ni Lord ang gusto niya sa akin. Maraming nagaganap sa iyo ngayon ay maunawaan mo pa lang na blessing bukas. Mga Christian, sabi ko sa inyo, hindi ka lang favored. Ikaw ay favor carrier. Magdadala ka ng pabor. Anong ibig sabihin na yan? Naalala ko noon, merong hindi makalusot sa Macau. Ay sabi ng pastor, pwede ko gang isabay sa iyo, ari 4 ng beses na nahuhold sa departure. Hindi palsi ng immigration. Ay siya, sige. At sabi ko, huwag kang uuna doon sa booth, ha? Sasabay ka sa akin. Sasabihin ko magkasama tayo. Abay, umuuna rin. Sabi ko, nasaan ka? Narito na ho ako. Nasaan kayo? Di ba sabay tayo? Nasaan ho kayo? Ba't ka nga umuna? Hindi ho ako umuna, nandito. Hindi nga. Ang alam pala niyang immigration, yung holding area. Dahil 4 na beses nang naho-hold. Ang akala niya doon niya ko hihintayin sa holding area. Hindi ako pupunta dyan, hindi ako naho-hold. Sabi namang hintayin ako. Ayun nga, pagsanay na sa disappointment, pagsanay na sa failure, hindi na alam kung ano ang pabor. Sanay na sa holding area Di punta ngayon kami doon. Pasok. Di ako naghihintay kung ano nangyayari. Abay, may lumapit na immigration officer. Sir, meron po kayo niintay. May kasama kami doon, nasa loob. May kasama kayo doon? Anong pangalan? Yung ba'y may i-vouch ninyo na talagang babalik? Oo. Saan pupuntahan ko? Nakatayo ka lang. Napapagpala na. Anong sasabihin ko? Ikaw ay favor carrier. Magdadala ka ng pabor. Alam mo ang deklarasyon ko? Mapadikit ka lang sa akin, mapapagpala ka. Yun din ang deklarasyon niya. Wala pa akong ginagawa, mapadikit ka lang. Bless ka na. Bakit? Ako'y hindi lang favored, ako'y favor carrier. Magdadala ako ng pabor. Now, hindi ka lang favor. Kaya, pag alam mo ikaw ay favor carrier, ikaw ay also favor giver. So itong gagawin mo, pagpasok mo sa isang lugar, sabihin mo, may magandang mangyayari pagdating ko dyan. Nagsasalita ka na, may magandang mangyayari. Mayroong mariligtas dyan, mayroong gagaling dyan, mayroong mag-aayos ang relasyon diyan, merong diyang may encourage. Bakit? Dahil hindi lang ako favored, hindi lang ako favor carrier, ako'y favor giver. Pagdating ko diyan, meron diyang malungkot, sasaya. Bakit? Ako'y favor giver. Lagi mong sasabihin yan. Life and death is in the power of your tongue. Kasi ang sinasabi mo, totoo. Alam mo ba sabi ng uncle ni Jacob, ang pangalay Laban? Sabi ni Laban, alam mo, napagtanto ko, ako'y pinapayaman ng Diyos dahil sa'yo. For a very long time, may mga nagsasabi, ito'y malas, ito'y ganyan.
Sa mga Kristiyano, hindi. Sa mga Kristiyano, hindi. Sasabihin ng iba, simula nung napadikit ako sa iyo, ako'y pinagpala na eh. Yan ay totoo. Charge your atmosphere with favor. Diretso lang ng pagsasalita hanggang pumasok sa espiritu mo. Mga sasabihin mo, wala nagmamahal sa akin. Sinong sabi sa iyo? Unang nagmamahal sa iyo ang Diyos. Babaguhin mo ang iyong salita, ako ay mahal ng tao at mahal ko rin sila. Sabihin mo nga, ako'y mahal ng tao at mahal ko rin sila. Tumatanggap ako ng pabor sa Diyos. Tumatanggap ako ng pabor sa tao. Hindi niyo ba napapansin na marami humihingi ng kagalingan? Gusto ba niyo lampasan yon? Hindi na kayo humihingi ng kagalingan, kayo nagpapasalamat na sa divine health. Anong ibig sabihin? Hindi nagkakasakit. Sabihin mo, I have divine health. Ako'y pinaburan ng Diyos. Ako ay merong divine health. Alam mo ba yung pabor na nasa iyo? Yan ay pabor na nananatili. Hindi yan yung ikaw ay favored ngayong linggo, mamayang Lunes, hindi na. No, yan ay favor na nananatili. Alam niyo nangyari kay Elisha? Si Elisha ay propeta. Alam mo ba na may napalapat lang sa kanya ay gumaling na? Pero alam ba ninyo kung kailan napalapat? Nung buto na si Elisha. Patay na. Napalapat sa buto ni Elisha, nabuhay. Anong ibig sabihin? Yung pabor, dala-dala mo hanggang dulo. Favor that remains. Aywan ko kung anong iyong mga pangarap sa buhay. Maybe you have dreams. Isa lamang ang paraan para makamit mo yan. Not through the might of man. Kaya sabi nga ng Bible, sumpay ng taong umaasa sa tao eh. Ang kailangan mo'y pabor. Kung gusto mong ma-reach ang iyong dreams, kung gusto mong may mangyari magaganda sa iyo, ang kailangan mo'y pabor. Amen ba? Lahat na gusto ng pabor, tayo. Are you ready? Dahil magdideklara ako sa inyo ng favor. Life and death is in the power of our tongue. Sabihin mo, I am rich and I am getting richer. I am holy and getting holier. New doors are being opened for me. Ang mga tamang tao ay lalapit sa akin. Lahat na hawakan ko ay pagpapalain ng Diyos. Hindi lamang ako rich. Ako ay generous. And getting more generous. Hindi lang ako favored. Ako'y highly favored. Ako'y favor carrier. Ako'y favor giver. I am love. Minamahal ako ng aking pamilya, ng aking kaibigan, ng kasamahan ko sa church. At mahal ko din sila. Mahal ako ng Diyos. Mahal ko rin ang Diyos. Ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Ang buhay ko'y payos ng payos. Ako'y pabata ng pabata. Paganda ng paganda. Pabanal ng pabanal. Payaman ng payaman. Palakas ng palakas. Woo! Woo! May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and their children and their children and their children. May His favor be
be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, Favor! within you. Favor! 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 His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. Let me declare favor. Let me declare favor. Alam mo, ako'y naniniwala sa supernatural. Ako'y naniniwala sa kilos ng Diyos na hindi kaya ng tao. Ako'y naniniwala ng Diyos ay kayang kumilos sa parang hindi mo inaasahan at walang taong nakakaisip na pwedeng mangyari. And it's called favor. It's called favor. I am declaring, ikaw na matagal nang may utang, lubog sa utang, ang sabi mo, kailan ako makakalaya, kailan ako makakabayad? I am declaring favor. I am declaring favor. I am declaring favor. Ikaw na naghahanap ng asawa, ang hinahanap mo hindi asawa, hinahanap mo yung pabor. At ang pabor ay nanggagaling sa Diyos. Itayo mo ang sarili mo sa posisyong ikay tatanggap. Lapit sa Panginoon. And I want to declare to you, woo! I am declaring 2021 is your year. I am declaring, ikaw na nasa live stream, magugulat ka, ngayon wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend, pero next year, kasal ka. I am declaring favor sa iyo. Alam mo bang may nag-message sa akin, nagpapapray, humihingi ng prayer. Alam mo hinihingi niyang prayer? Merong 2 lalaki, isang American citizen, isang Canadian citizen, nag-o-offer sa kanya ng kasal, parehong Christian. Kaya nahingi ng prayer sa akin. Ipag-pray ko daw na tutulungan ko siyang makapili. Ang sabi ko, ang aking pagpe-pray, makapili na agad at yung natira, ibigay mo. Hindi ko sasabihin sa inyo yung pangalan. Anong ibig ko sabihin? Favor happens. Nangyayari ang pabor. You know what I am declaring? Ikaw na hirap makapagpatawad sa iyong asawa. Ang kailangan mo'y pabor. Now that you know, ang katatayuan ng mga taong hindi nagpapatawad, come on, I am declaring favor sa iyo. Supernatural favor na ikaw ay makapagpatawad. Ikaw na nasa live stream, hindi mo mapatawad ang iyong asawa, hirap na hirap ka. I am declaring supernatural favor sa iyo. Ang pabor ng Diyos ay kumilos sa iyo. Makapagpasya ka at makarating sa pagpapatawad. May mga tao na ang sabi nila, hindi ko alam kung paano ko pa mararating yung aking pangarap. Parang ang tagal na eh. Parang nakikita ko wala na akong makitang way na mangyayari pa yon. Ang kailangan mo, pabor. Kung wala ka nang nakikitang paraan, praise God. Dahil sigurado ko, pagdating noon, wala kang pasasalamatan kundi ang Diyos. You have dreams. At yung dream mo yan, ay sinasabi ko sa iyo, hindi mo kayang abutin ng ikaw lang. Ilan ang beses kang humingi ng tulong kung kani-kanino, walang nangyari. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ng Diyos, tumigil ka na.
sa paglapit ng kani-kanino at dumiretso ka na lang sa Kanya at makita mo ang kapangyarihan ng iyong Diyos. May inaasam kang posisyon. Tama na ang pagsipsip kung kani-kanino. Tama na ang paglapit kung kani-kanino. Ang kailangan mo'y pabor. And I am declaring favor sa iyo. I am declaring favor sa iyo. Health is favor from God. Health is favor from God. And I am declaring favor not only to you, not only to your family, kundi sa generation. I am declaring favor. The children and the children, may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children, may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Favor! May His Favor! be upon Favor! in 1,000 Favor! 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 I release favor! And the children, and the children, may His favor. Merong taong pupunta sa iyo at gagawan ka ng kakaibang pabor. Tutulungan ka ng kakaiba. May taong mapadadalan Diyos sa iyo. Humanda ka. Hindi mo akalain kung bakit ka tinutulungan. Hindi mo akalain kung bakit ka tinuturing na ganon. Kapatid, pabor ang tinatanggap mo. Iyo yon. Iyo yon. Iyo yon. May His favor, may His favor. Favor! 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 And your family, and the children, and the children, and the children, may His favor Favor! be upon you in 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children, may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children, may His favor. Meron kang inaayos, papers, documents. Meron kang inaayos, hindi wala, sabi mo, wala kang koneksyon, di mo malaman, kailangan mo yung favor, and I am releasing favor. Alam mo, meron kang gustong trabaho. Meron kang gustong trabaho na hirapan ka. Ang kailangan mo yung favor, and now, I am declaring favor sa iyo. Meron kang relasyon na gusto mong mapagpala, walang nangyayari. Ang kailangan mo yung favor, and I am releasing favor sa iyo. I am releasing favor sa iyo. Meron kang nararamdaman sa katawan for a very long time at sabi mo, kailan ko matatanggap ang kagalingan? May sasabihin ako sa iyo, ngayong araw na ito, tumanggap ka ng pabor at ako'y nagdideklara. Sunod na testimony. Sunod na testimony. Favor! May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and then may His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. You are favored. You are favor carrier. You are a favor giver. Sino yon? Akin yun. Sino yon? Ako yun. Sino yon? Ako yun. God bless you.